text in Acts chapter 4. Hope you have your Bibles with you. Open it to Acts chapter 4. And our text is in verses 32 to 37. The last verses in chapter 4. Muli po, Acts 4:32 to 37. So church, hear the word of the Lord. Now the full number of those who believed were of one heart and soul. And no one said that any of the things that belonged to him was his own, but they had everything in common. And with great power the apostles were giving their testimony to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. There was not a needy person among them, for as many were owners of the land or houses sold them, and brought the proceeds of what was sold, and laid it at the apostles' feet, and was distributed to each as any had need. Thus Joseph, who was also called by the apostles Barnabas, which means son of encouragement, a Levite, a native of Cyprus, sold a field that belonged to him, and brought the money and laid it at the apostles' feet. Church, this is the word of the Lord. Thanks be to God. Amen. Sige po, please be seated. Kung kayo po ay may pribilehiyo, for example, na maghanap ng isang simbahan na nais ninyong kabilangan, ano ang mga nasa checklist na gusto nyong mapunan nito? Given the scenario, let's say, hindi kayo nag-church dito. For example, at saan kaya ako mag-church? Ano kaya yung mga dapat na makita ko sa church na ito? No? Ano kaya yung mga nasa checklist nyo? Let's say, kailangan may maayos na parking. What do you think? Pwede. Gusto nyo ba yung hindi maayos yung parking? Yung iba po mukhang yun ang hinahanap. Kailangan organized sa lahat ng aspeto. Maayos yung silya. Malinis. Hindi tabingi yung TV or what. Next week, ayusin na po natin yan. Or, maayos na laging may meeting, may mga ganitong may prayer, let's say. Organized po. May plano, ganyan. Kailangan maraming ministries. Baka yung mga anak ko, dapat may involvement dito. Si ate, si kuya, si nanay, si tatay. Meron akong pwedeng paglingkuran na ministries. Ganyan po. Kailangan biblical at doctrinal. What's that? It's a must? Okay. Ito pa. Kailangan expository preaching. Expository preaching. Ano ba ibig sabihin nun? Kailangan series ng libro sa Bible, verse by verse. Yan. Kailangan ang worship ay regulative principle. What do you think? Kung ano lang yung sinasabi sa Bible, yun lang yung dapat na pagsamba. And lastly, maybe this is one of your checklists, kailangan reformed at confessional. What do you think? I think, pagka ganun po yung mga nasa checklist nyo, I assume, okay, ito yung church na to. Ang mga nasa checklist na ito ay masasabing mapagkakatiwalaan nating simbahan pagdating sa paglago natin sa pananampalataya, undeniably. Subalit, hindi ito basta ang makikita nating katangiang ipinamalas sa teksto bilang isang komunidad ng mga mananampalataya. Of course, if we will be, what do you call this? Pilosopo, wala naman sinabing parking dito si Luke or what. No, yes. But I think there's a missing element
doon po sa mga checklist na binanggit natin kanina. What if they are Reformed, so-called, and confessional, Westminster Standards, whatever, Presbyterian tradition, expository preaching, yes. Pero pagkatapos ng every gathering, wala nang pakialam sa isa't isa. To the point na you do not know what's happening with one another. Ayaw mo ring maging open sa buhay mo. Basta, napuno na ako ng salita ng Diyos, nakapagsamba ko sa Diyos na kilala kong sinasabi sa Biblia, next week ulit. Okay, basta mag-lunch pa rin ako, uuwi na lang ako, huwag na tayo mag-usap. At take home pala yung lunch, no? Another thing, gagawin ko yung ministries. Maglilingkod ako dyan. Pero huwag niyong pakialaman yung buhay ko. Again, with all of those checklists, merong elemento na makikita po natin dito sa teksto na kakaiba, na masasabi po natin na ministeryohan po talaga ang bawat isa na kabilang sa komunidad ng mananampalataya. Makapag-park ka man ng maayos, pero wala kang pagmamalasakit ang church na yun sa'yo, maybe that's hard for me also. Subalit hindi nga ito ipinamala sa teksto ang sinabi ni Ben Witherington III. Sabi po niya rito, Luke is trying to present a descriptive and perhaps prescriptive portrait, a picture of what he believed Christianity was once like and ought to be again. Ito pong text in particular, lumalabas na si Luke daw po. Alalahanin po natin kanino sumusulat si Luke. Kanino? Theophilus. Na parang gustong ipahiwatig o kaya ipakita ni Lucas na in history, ganito yung church eh. That's why it is somehow like descriptive, dinidescribe what it was once like, and prescriptive na lumalabas, dapat ito yung patuloy na simbahan na nangyayari, na nag-i-exist. Kaya po, ang sentrong pinamagatan natin, ang sermong ito, base sa ating teksto na, the church by design. How it was really designed, at least, in a natural effect, doon sa mga sa grupo ng mananampalataya na pag sila ay napuno ng banal na spirito, ano yung effect nun sa bawat isa? I think this is what's happened. Ito yung makikita po natin. Ang sentral na mensahe nito ay, a church exists when they embody the life of Jesus to the extent of sharing their all, everything, for the good of each one. Let me read that again. A church exists when they embody the life of Jesus to the extent of sharing their all for the good of each one. Again, you might notice, ibig sabihin, pag walang ganitong klaseng embodiment ng buhay ni Jesus, they do not exist. What do you think? For me, that is not a church in a sense na hindi nyo isinasabuhay yung buhay ni Jesus sa inyo. Can that be a church after all? Na hindi naman kayo masasabing kawan talaga or katawan ni Jesus, na nagiging instrumento na matulungan ang bawat isa. To the extent, anong ekspresyon, na nabibigay po nila ang lahat sa kanila, everything, sabi, kung ano yung pagmamayari ko, pagmamayari din ng isa, dahil kung may nangangailangan, tutulungan po nila. For the good of each one. I like what actually Craig Kinner says, na ito pong simbahan kumbaga, ang epekto daw po ng banal na spirito dito sa kanila ay hindi lang nagkaroon sila ng boldness to proclaim the word.
Nagkaroon po sila ng seryosong pagmamalasakitan sa bawat isa. Caring for one another, and even to the point of sharing their possessions. Grabe po pala yung epekto ng banal na spirito sa isang kawan, ano? So, naipapakita ang buhay ni Jesus. I like it. Para sa mga bata, look at this. Sharing is caring. Okay? I think that is true. Sabi po rin na lumalabas dito na yung pag-share nila ng kanilang mga possessions is an expression of their care dun sa welfare ng bawat isa. That is really true, at least here. Makikita ang tatlong katangian nito sa teksto. Una, sa verse 32, I called it oneness, pagiging isa over oneself. Mas higit o kaya'y mas matimbang, sabihin natin, yung pagiging united ng bawat isa, being one, over, yung parang nakatuon lang yung tayo sa sarili natin. Okay? Oneness over oneself. That's in verse 32. Pangalawa, truthfulness over superficiality. Verse 33. Kasi po, alam man nila ang ebanghelyo, or alam man natin, pinapahayag natin na si Jesus ay namatay na buhay muli, pero hindi naman nakikita sa buhay natin. That is just superficiality. Surface lang, kumbaga. At hindi totoo. Nagpapahayag tayo ng gospel. We are gospel-centered, so-called. Pero hindi naman nagtatranslate sa buhay natin on how we care for one another. Paliwala yung truth ng gospel. Well, sa kanila, hindi lang about they know the gospel. They're really displaying what the gospel is. Oh, what a church, actually. Lastly, people over possessions. 34 to 37. They don't care. It's not at least parang careless po sila, no? Oh, I have something to share. I'll give it to you. Mas matimbang po yung pagmamalasakit natin nila. Of course, yun yung dapat matutunan natin. People ang importante. It's not just what we can gain from each one, pero actually, we care about yung kalagayan ng tao. Right? This is what we will learn here. Yung mga characteristics ng church na ito. Sa mga bata ay ito. Alam niyo po yung pag nag-text kayo, kailangan ng code. Ang tawag doon, OTP. One-time PIN. Pero dito, one true people. Right? One true people. They are one true people. Okay, in those verses. Sige, just stick there para masulat po ng mga bata. Pero madali lang naman tandaan. Okay, let's start. You got it? So, oneness over oneself. Saad po sa verse 32, let's read. Now the full number of those who believe were of one heart and soul. And no one said that any of the things that belonged to him was his own, but they had everything in common. Ito po yung pangalawang pagkakataon na nagtala si Lucas ng pangyayari na kung saan may ekstraordinaryong pagpapamalas ng epekto ng banal na spirito sa grupo ng mga mananampalataya. Saan po natin na-encounter yung una? Actually, sa chapter 2, verses 42 to 47, right? They're gathering with the apostles' teaching. They are
breaking bread, di ba po? Sa pangalawang pagkakataon, ito po yung dinescribe ni Lucas na nangyari na epekto ng banal na spirito. Ang pagpuspos sa kanila ng Espiritu Santo ay hindi lang po nagdulot ng tapang. Last Sunday, they prayed for boldness because of the persecution or the opposition also. They prayed for boldness to speak the word. That happened. Sabi nga po rito, they were filled with the Holy Spirit and continued to speak the word of God with boldness. The continuing effect of the Holy Spirit now in our text ay yung kapahayagan naman ng buhay ni Jesus sa bawat isa. They're able to proclaim the truth of that Jesus is truly alive doon sa buhay na ipinapamalas nila ngayon. Sila ay nagkakaisa ng taimtim, masasabi ko pong one heart and one soul, really intimate in that case with one another, bilang isang pamilya. I encountered one description in the comments. Ito ay parang tratong pamilya sa isa't isa. Ito ang pinakalarawan sa verse 32 na makikita po natin throughout our text. May mga detalye na lang na specific, pero ito po yung parang buod na makikita natin na nangyayari. Ngunit, hindi lang basta binibigyang pansin dito ang pagiging isa sa kaunawaan sa Diyos o sa pagsang-ayon na gampanan ng bawat isa ang anumang tungkulin. Kasi po, yung isa pong sinabi rin, yung one heart and one soul, they are one in doing what is necessary. Halimbawa, kailangang gampanan yung ministeryo, everyone is, kumbaga, ay iisa roon. They are giving themselves para gampanan yung tungkulin na yun. Pero dito po, partikular na tinutukoy rito, ang intentional is specifically, hindi lang yung participation in the ministry, kumbaga, pero ibigay kung ano yung meron sila. Sa totoo lang po, what we will encounter here is issue about possessions, our resources. At ano po yung tawag dito, interpretasyon ng mga kayamanan natin sa spiritual na kondisyon din po natin. Somehow, Luke, in the Gospel of Luke, marami rin po siyang mga itinala na sinabi si Jesus patungkol sa kayamanan na may kaugnayan sa atin pong spiritual na kondisyon. Dito sa Acts nagpapatuloy. At sabi din po, it's a matter of life and death situation kung paano po natin iniaalay ang ating resources sa Diyos. One good example next week is meron pong mag-asawa na nag-offer na tila para sa Diyos, pero not wholeheartedly. What happened? They were judged by the Lord. That's how crucial after all, yung kasi ganun kaseryoso pala. What I'm learning is, ganun kaseryoso kung paano ko iniaalay ang lahat sa akin at gaano kasagrado yung mga resources at pagpapala na meron ako. And how I am taking care of it for the Lord. It's really that serious. Next week, baka mas lalo po nating maramdaman yun. Ang pagmamayari ng isa, dito po ang nangyayari, ay pagmamayari ng bawat isa. Ayon sa sitwasyong may nangangailangan. Sabi po dito, as everyone, tama po ba, had need. Actually, sa second verse pa po yata yun. Pero lumalabas po, let me read. Full number of those no one has said belonged to him was his own, but everything in common. They had everything in common.
Ang picture po dito ay hindi katulad ng, let's say, kapag ka may worship gathering po tayo, we are given the privilege to give. Ito po ay hindi parang kailangan ubusin ko pala yung lupa ko, ubusin ko yung bahay ko at maibigay ko. No, pero ito po ay kumbaga nakabase sa kung sino ang meron pong pwedeng maibigay. Kasi meron po sa kanila, ang maganda nga po rito, merong walang kaya, merong may kaya, at ang mga may kaya ay tumutulong sa mga walang may kaya. Walang kaya po, ano. So, ang effect po nito, walang mahirap, walang mayaman sa simbahan. Pamilya po talaga. Walang distinction. Dito kayo, dito kayo. Iisa. Kahit sa buhay, wala pong nagkakaisa po talaga. Mamaya, ma-appreciate natin dito si Barnabas naman. Na isa pong instrumento rin, uunahan ko na later on, paano napag-unite si Paul tsaka ang Jerusalem Council. Yung Antioch Church na buo, Gentile people. Pero inaccept ng mga Jewish people. Ganda po ng pinapakita po ng effect ng gospel po rito. Masasabing, binibigyang punto rito na ang banal na spirito ay nagdulot sa kanila ng pagiging di makasarili. They're selfless at sinserong pagmamalasakit ng gusto sa lahat. They're really sincere. Na yung sitwasyon ng isa na nangangailangan ay tutugunan ng mga may kaya. Ito po ang kanina, balik tayo sa picture na naghahanap tayo ng church. What if mapunta kayo sa church na ito? Alam niyo po, ma-out of place po kayo. Ito po ang masasabi ko. Dahil marahil ang gusto mo lang ay basta mapuspos ka lang ng banal na spirito, gusto mo lang makarinig ng salita ng Diyos, mga apostles yun, oh. Sila yung may magandang preaching, no? Tsaka teaching talaga. Oh. Pero ayaw mo naman pakialaman ang buhay. Ayaw mo mapakialamanan yung buhay mo. Kasi sila, parang gusto nilang malaman how you are. Kung meron ka bang kailangan, intentional po sila. Pero ikaw, ayaw mo nun. At wala ka rin pakialam sa iba roon. If you will go to this kind of church, I think if that's your, kumbaga parang preference, ayaw mo ng ganong mga intentional sa tao, ma-out of place po kayo rito. Ngunit sa pagkakataong iyon, ay siguradong hindi nila, kung ikaw may mapupunta roon, I'm assured also na hindi ka nila hahayaang dumaan sa sitwasyon mo na, o pabayaan ka sa sitwasyon mo. This is a kind of church that they will really see to it na ikaw matutugunan yung pangangailangan mo. Parang ang dating nga, ayaw mo man o hindi. Lalo't higit kung ikaw ay may pangangailangan, sisiguraduhin nilang mapahalagahan ang iyong buhay dahil sila ay may sinserong pagtingin sa bawat mananampalataya na parte ng pamilya ng Diyos. They have that deep care. Kung ako ay mapunta dito sa church na to, well, I know na parang napunta ako sa church na hindi talaga ako pababayaan. Because that's how really God seriously cares for me. At nagsisilbing kawan talaga sila ni Jesus. Ito pong karakteristik na ito, nananaig ang kapakanan ng bawat isa kaysa ang sariling kapakanan lamang ng isa. I don't know kung nakuha po ninyo yun. But that's how I paraphrase the characteristic of oneself over, oneness over oneself. We are seeking the good of all. Hindi yung sarili mo lang iniisip mo. That's the first. At pangalawa,
Truthfulness over superficiality. Ang tanong nga po, bakit nga ba ganito ang kanilang pamumuhay sa isa't isa? Bakit ganito, no? And in verse 33, sinundan po ito ng sa saad ni Lucas. In verse 33, it says, "And with great power," imagine the power, the apostles were giving their testimony to the resurrection of the Lord Jesus. Excuse me. "And great grace was upon them all." Grabing kapangyarihan at grasya ang napasa kanila. Lumalabas, the picture is the testimony of the apostles about the resurrection of Jesus, which is continuously happening nung simula pa lang, pinapahayag nila ang katotohanan na si Jesus ang Mesiyas at siya'y nabuhay muli, bagamat siya'y pinako ng mga Hudyo. Great power to the point that we can imagine, nagkakaroon po ng transformation, conversion also sa mga nakakarinig. Great grace was given upon them all. But, nakasandwich po ito doon sa patuloy na nangyayari na nagbabahagi po sila sa isa't isa. I may say na lumalabas na sa likod ng nangyayari ay ang realidad ng bagong buhay ni Jesus sa kanila. That's the reason why they were able to give to each one. It's because of the great power of the resurrection of Jesus in them. And the great grace that is being ministered to all. Yun po yung nasa likod nung ganong grabing pagtutulungan sa isa't isa. Ang buhay ni Jesus ay totoo sa kanila. Hindi ordinaryong bagay na magkaroon sila ng malalim na pagmamalasakit sa bawat isa. Kaya ito ay taglay lamang ng higit na kapangyarihang nagpapatotoo sa pagkabuhay muli ni Jesus. I hope you are able to follow. Pag meron pong ganong pangyayari, marahil nga masusurprise po tayo. Really? Sagot mo yun? You will really give this? Ang tanong, bakit? Well, grabe yung grasya ng Diyos. Well, mahal ka ng Diyos. Nakita ko yung pangangailangan mo. Well, dahil minahal din ako ng Diyos. Nagkaroon ng magandang resulta ang testimonya ng mga apostol sa pagkabuhay ng Panginoong Yesus dahil aktibong nangyayari sa extraordinaryong pagmamalasakitan ng bawat mananampalataya sa kanilang lokal na kongregasyon. Ang naipipicture out ko rin po dito, mas lalong nagkaroon ng magandang testimony, yung gospel, because of how they are sharing their resources. Right from there, testimony na po yun na buhay si Jesus sa kanilang kalagitnaan. Bukod dito, sabi nga po, binasbasan sila ng Diyos ng lubos na grasya para sila ay tunay na mapagpala sa isa't isa. Grabe po yung grace na yun. Pero ito po, in history, yung sharing of the resources is a common practice sa ibang community, let's say the Jewish Qumran people. These are so-called mga ibang group of Jews. Mga aral din po ito, pero may ganito po pala silang disiplina. There's also Jewish Essenes na tinatawag, mga Greeks naman po na grupo na Jews, na meron pong ganong klaseng practice din po pala. Pero mangyayari lamang ito dahil totoong buhay si Jesus sa mga mananampalataya. In other words, we may probably see group of charity groups na tinatawag na kayang magbigay din, pero hindi naman nakabase sa Ebanghelyo. I think that makes the difference. Because after all, ba't nila ginagawa yun?
Well, for the sake of the good of the people, okay. But hindi nila magagawa yon to the point na parang para yun kay Jesus. Maybe the glory falls to them. But here, it is really about being selfless. Katulad ni Jesus. Sa madaling salita, ang ebanghelyo ang nagdudulot ng pag-alay ng ating mga sarili sa isa't isa. Na ang ibang komunidad na hindi namumuhay sa katotohanan nito ay walang tunay na saysay at halaga. Hindi, pwedeng sila pa yung mas may magawa. Pero tayo within our community, ito ay nangyayari, mas lalong may saysay po ito. Because of what we are, because of the message of the truth of Jesus Christ. Ang ebanghelyo ay malaking kaaksayahan, that's my word, a big waste. Sa isang kawan, sa isang church, kung ang katotohanan nito ay nananatiling kaunawaan lamang at hindi na isasagawa bilang testimonya ng realidad nito sa bawat isa. Imagine a church who is full of the knowledge of God in the Bible, the gospel, very articulate, pero hindi nagmamanifest sa pagtutulungan sa isa't isa. For me, I may say, nasayang yung gospel. Maybe they're being blessed by the gospel in themselves, but they do not care for other people. I think that's a big waste. That's why we call this truthfulness over superficiality. We do not simply know the gospel, magaling tayo mag-share ng gospel, pero wala naman talagang tayong pagmamalasakit. Yung gospel ganun? Yung ginawa ni Jesus ganun? Si Jesus mismo nag-alay ng buhay? Pangatlo po at panghuli, people over possessions. Verse 34 to 37. At saad sa huli, this is more in detail. There was not a needy person among them, for as many as were owners of lands and or houses sold them and brought the proceeds of what was sold and laid it at the apostles' feet and was distributed to each as any had need. Thus Joseph, who was also called by the apostles Barnabas, which means son of encouragement, a Levite, a native of Cyprus, sold a field that belonged to him and brought the money and laid it at the apostles' feet. Sabi ko nga po, binigyang detalye ni Lucas ang larawan ng mismong nangyayari. Isa po sa ito po yung mga detalye. Wala ni isa sa kanila ang nangangailangan pa dahil tiniyak nilang matugunan ang mga kinakapos. Hanggang sa punto na ipagbili ang lupa o bahay, land or houses ng iba para maibahagi ang mga salaping galing rito. Again, sinabi ko na po kanina, this is more of voluntary. Hindi po ito yung parang ano man tawag sa ganyan, compulsory. Na ikaw ay may benta mo yung iba. Bigyan mo siya. No, others are blessed by the Lord, some are well off. At nakikita po nila na kaya nilang ibigay yun sa iba. Kasi kaya nilang mabuhay kung mawala man yun. Pero yung iba, kailangan ng matulungan. Ito ay masasabing kusang loob ng ibang mga mananampalataya na may kayang magbahagi at gawin ito sa panahon na may pangangailangan. Hindi rin po ito weekly, no? Kung meron pong araw o kaya'y linggo na merong nangangailangan, gagawin po nila yung kailangan gawin. Pinapakita rito ang sagradong gawain na ito. This is really sacred.
let me tell you, paano ito naging sacred. Because the way they gather, kumbaga yung mga na-liquidate po nila, they formally laid it at the apostles' feet. Okay, yung mga apostles, wag po natin silang ituring na parang basta mga, they're not ordinary, pero I may say, they are of higher authority than any other authority because sila po yung tinalagang lingkod talaga, direkta ni Jesus. Pero they're not like some kind of na parang pag-alayan ng mga resources. Hindi po yun. It's just the expression na iniaalay po nila yun sa Diyos. Hindi po yun basta sa kanila. Iniaalay po nila yun ng formal at sagrado para sa Diyos. Yun po yung detalye nung laid at the apostles' feet. And ganun kasagrado na kapag yun ay hindi mo wholeheartedly inalay sa Diyos, you will be judged. What happened to Ananias and Sapphira? Or Sapphira? Pinatay po sila ng Diyos. Again, matututunan po natin ito next week. But again, that's how sacred is our offering to the Lord. Kung bibigyan po natin ng highlight itong sinasabi rito. Tinukoy ng husto ang isa. Pag-usapan natin si Joseph or Barnabas. Tinukoy ng husto ang isa sa mga kilalang panauhin sa kanilang lugar na naging bahagi rito. Tinawag po siyang, in Jewish name, he is Joseph. In Aramaic, he is Barnabas. Pinapahiwatig rito ni Lucas ang mahalagang implikasyon ng pagpapakilala sa salaysay ng katauhan ni Barnabas. Kumbaga sa movie o kaya sa narrative, enter the character of Barnabas. Ito po yung simula. Kasi ma-encounter po natin siya later on. Ayon dito, si Barnabas ay mula sa linya ng mga pare because he is a Levite. So, mula sa linya ng mga pare, na kinikilalang kabilang po siya sa Sanhedrin. Yung mga so-called Pharisees, isa rin po siya doon. No wonder, kaya puro sila nag-jive ni Paul. Si Paul rin po ay isang parte ng mga Pharisees. Ayon dito, ayun nga po, no? Siya po ay lumalabas na isa sa mga paring may kaya. Kasi po, hindi po lahat daw ng mga pare ay ganun yung status. Most probably, or if not most, some are well-off. Isa po siya sa well-off. Kasi po, si Barnabas ay taga-Cyprus. Kung ito po yung, sabihin nating Israel, andito yung Cyprus, separated land. Di taga dito pero bakit siya may lupa sa Jerusalem? Kung ikaw ay, for example, taga Batangas, may lupa ka sa Makati, well, you're a well-off person probably. So, ito pong si Barnabas ay may kakayanan or may kaya, sabihin po natin, at kaya po niya makatulong. Ang pagtukoy ni Lucas sa literal na ibig sabihin ng Aramaic name na son of encouragement, in Aramaic, son of encouragement, actually in other meaning, exhorter. Or yung parang teacher din po. Pero pag pinagsama mo po yun, pag ikaw ay nagtuturo, nag-encourage ka. Right? You're able to encourage through the word. So pag bilang pare, he is, nag-fit po yung son of encouragement. Another thing, nag-fit yung son of encouragement dun mismo sa ginawa niya. Na tumulong siya. At naging ehemplo po siya na binenta niya kung ano yung meron siya. Serves as an encouragement to the community. Another thing, later on, si Paul, na after all, kinatagpo ni Jesus, nakaunawa ng gospel, walang nagturo,
pumunta sa Jerusalem Council at ayaw basta tagapin, pinagtanggol ni Barnabas. Naging encouragement din po siya. Another thing, si Barnabas tumungo sa Antioch dahil may mga grupo na mananampalataya doon. Gusto nilang i-confirm na talagang totoong mananampalataya sila. Ginamit din si Pablo sa Antioch, na buo yung Antioch. Church of Antioch. At silang dalawa ang nag-first missionary journey. Fitting itong style ni Luke, son of encouragement. Hindi matatawaran kung paano kumilos ang Diyos sa mga mananampalatayang ito para maipahayag ang saysay ng pagiging kawan ni Jesus. Biruin niyo, kasama pa si Barnabas dito sa itong grupo ng mga mananampalatayang ito. Hindi maikakaila na ang saysay ng tunay na kawan ay ang kapahayagan ng realidad ng Ebanghelyo, not just the truth of the gospel. The essence of being a church is maipahayag yung realidad nito. Maipamalas yung realidad. Nangyayari yung gospel sa church. Kung saan, mas mahalaga ang buhay ng bawat isa na kabahagi nito kaysa sa sarili nilang kapakanan. Ang buhay mismo ng bawat isa sa simbahan ang higit na kailangang pahalagahan. The lives of the people laban sa makasariling interes ng kasaganahan at makamundong kasiyahan. This is in contrast. Sabi nga, launching pad din ito para sa second narrative o yung next narrative about Ananias and Sapphira. Pero ito po yung sabi ni Dietrich Bonhoeffer when it comes to possessions. Earthly goods are given to be used, not to be collected. Hoarding is idolatry. Alam niyo po yun, na parang dapat nagagamit siya, pero ayaw mong gamitin, gusto mong sa'yo lang yun, or probably not for others. Hoarding in that sense is idolatry. Kaya lumalabas na si Dietrich Bonhoeffer ay hindi namumuhay ng ganun. Another is John Wesley. May maganda pa po siyang sinabi, hindi ko na sinabi dito, pero sabi niya, "Money never stays with me. It would burn me if it did. I throw it out of my hands as soon as possible, lest it should find its way into my heart." Ito po yung magandang description niya, no? Pero if you will take it literally, hindi po yun mag-work kasi hindi po siya yung parang, ayoko ng pera, ganyan. Ang disiplina po niya, the moment na siya po ay napagpala, He will see to it kung ano lang yung enough sa kanya at ibibigay po niya yung sobra sa iba. May sinabi siya na work hard, parang gain much and give much. Kasi si John Wesley, being a minister, along the way, napagpala siya in his ministry na yung salary po niya lumalabas ay lumalaki. Pero the more na lumalaki yung salary niya, the more na nakakapagbigay din po siya. I have this book ni Randy Alcorn, if you have that, Money, Possessions, and whatever. Maybe it's a long read, pero try to have it. Kahapon, or probably in the study, dito sa text, napapagtanto ko kung gaano kaseryoso yung pamamahala natin sa possession. It really reflects who we are. And we want to glorify God even doon sa area ng possessions po natin. And it's really crucial. Nakita natin ang tatlong katangian ng tunay na disenyo ng kawan ni Jesus sa teksto. Una, oneself over
oneness over oneself, truthfulness over superficiality, people and third people over possessions, o kaya'y one true people. Pero maganda po yung maaring may magandang hangarin tayo sa sarili nating kapakanan. Ibig sabihin, may kailangan din ako eh. May sarili tayong hangarin, may magandang hangarin tayo sa sarili nating kapakanan sa pagiging kabahagi natin sa isang lokal na kongregasyon. Wala pong problema kung may mga preferences pala tayo sa church, ano? Nagsisilbing katawan ni Jesus ang isang simbahan, yes, para tugunan ng spiritual po nating pangangailangan. Yung spiritual aspect. And yun po yung hinahanap natin sa church. Wala pong problema doon. Pero hindi nagtatapos dito ang kabuuang puso ng Diyos sa simbahan. Even to the material and practical needs, lumalabas po, kailangan pong ma-serve nung church. If not, yung church ay company na nagpo-produce may profit siya, nagpo-produce ng profit, they are doing what is necessary para ma-address yung pangangailangan. To the point na ina-address yung pangangailangan ng widows. They don't want to stop the preaching. And they ask the people to elect good men that will be able to serve. Yung pangangailangan ng widows, the deacons. Because kailangan ma-address sila. We're talking about the heart of God. I came across in my reading Isaiah 58, 6-8, na ang sinasabi po dito ng Diyos, in terms of religious practices, ang gagaling nyo eh. You were able to fast. Pero hindi ba ito yung fast na hinahanap ko? Sabi niya rito, through the word of the Lord through the prophet Isaiah, is not this the fast that I choose? To loose the bonds of wickedness? Yes. Yung mga kasalanan ninyo, tanggalin ninyo, to undo the straps of the yoke. Another, to let the oppressed go free, tulungan sila, and break every yoke. Is it not to share your bread with the hungry, and bring the homeless poor into your house? When you see the naked, to cover him, and not hide yourself from your own flesh? Hindi ba yun yung kaaya-ayang pagfa-fast? Na nagmamalasakit kayo sa kapwa ninyo? Hindi lang basta magaling tayo sa religious practices like fasting. Meron namang naghihirap. Anong pangako ng Diyos? Then shall your light break forth like the dawn, and your healing shall spring up speedily. And righteousness shall go before you, and the glory of the Lord shall be your rear guard. Makakasiguro kayong poprotektahan kayo ng Diyos. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Mapapagpala kayo ng Diyos. This is a word of judgment to Judah, let's say. Pero nagkaroon po ng manifestation itong salitang ito, I think dito po sa Acts, nung wala nang naghihirap. Because tinugunan po nila yung pangangailangan ng bawat isa. Caused or affected by the Spirit and the life of Jesus to each believer. Dulot po ng Ebanghelyo. Kaya nila natulungan yung bawat isa. What a church by design after all. Masasabing nabigyang katuparan ito because of the gospel. Naway, sa grasya ng Diyos ay mahubog tayo ng husto ng mensahe sa atin sa umagang ito. Again, a church
exists when they embody the life of Jesus to the extent of sharing their all for the good of each one. Na nagsasabi ring, sharing is caring. Let us pray.